Dadaan pa rin po ba ang Supreme Court? Hindi po. Hindi po dumadaan. Hindi normal na umaakyat sa Korte Suprema ang impeachment. Hindi sila appellate court. Meaning, pagka ayaw nyo yung decision, a-appeal kayo sa Supreme Court. Hindi po pwede yun. Aakyat lang ang kaso or any matters during the course of the impeachment or immediately after kung may grave abuse of discretion. Ibig sabihin, may exercise ng decision-making power na baseless, wala sa batas, o that's why they call it a grave. Inabuso mo yung power mo na gumawa ng desisyon kasi yung decision mo ay hindi base sa batas o hindi base sa logic o hindi base dun sa facts. Basta walang basihan o maling-mali talaga. Sa Madriaga affidavit naman, insofar as it claims that the Vice President conspired with individuals to distribute money. While Madriaga makes sweeping allegations in his purported affidavit, he failed to support his claims with a shred of evidence. Totoo to. So, dun sa Madriaga claims, not a single bit of evidence. Ang pinapakita lang kasi ni Madriaga ay yung pictures niya with VP Sara na during her inauguration. May group daw po nagsusulong na pahabain ng term ni Addictus. The Constitution is still in place, di po nila magagawa yon without violating the Constitution. Sabi ni Melgen, pero kaalyado kasi nila lahat sa Congress tsaka Senado. That still does not give the President the power to abolish the Constitution. So, magre-revolution kayo kung ganun. Tanggalin natin sa ligang batas. That's the way that you will have to do it. Pero, hindi ko hinihikayat yan kasi illegal yon. Si Lovely Granada yung guest sa The Spokes earlier fighting disinformation. Sino ba yung hosts? Hindi ko naman kilala yung taong yon. Sabi ni Garcia, hoping na di matuloy ang impeachment, ang laki ng problema ng bansa at buong mundo. Sa gasolina, unawain-nawa ng gobyerno natin ang problema, ayun na nga eh. So ibig sabihin tataas at mukhang papayagan na nila na magtaas ang rates ng kuryente at dahil magsa-summer na, tataas din ang rates ng tubig. So, iniintay ko nga ang pagtataas ng presyo ng pagkain at unti-unti na pong umaakyat 'yan. So, sa ngayon, Marso, no, harvest season pa, medyo mamura-mura pa ang bigas. Pero aabutin tayo sa punto na kakailanganin na natin mag-imbak dahil mahal na masyado. So kailangan talaga inaasikaso ng administrasyon ang pagkokonekta ng mga magsasaka natin doon sa kanilang merkado. Hindi yung masyadong nakakatiba yung mga middlemen. Hay. Sabi ni Danilo, nakauwi na daw si Marcos pero ang tanong, ano kaya ang dala niya? Sanay na tayong wala. Sabi ni Dandan, dahil nga sa katamaran ng mga Pinoy, i-grab nila ito kasi bored sila tayo. Ano yun? Legit po ba yung survey na yan? Pulse Asia? Legit naman po ang Pulse Asia. Sabi ni Joy, sanay na tayo sa wala. Totoo naman, di ba? Kailan ba umuwi yan na merong totoong pasalubong sa atin? Dati sinabi niya, maghahanap daw siya ng foreign direct investments. O di sige, pag uwi niya, wala. Hanggang ngayon, wala. Puro pledges. Pero after so many years, pag-evaluate natin, wala ni isa sa mga pledges na yon ang natupad. Meron silang sinasabi na kunwari, meron daw magsiset up daw dito na isang communications company. Hanggang ngayon, wala ka pa rin nakikitang opening or anything like that. Pag sinasabi nila tumataas yung rate o yung number ng foreign direct investments, kadalasan yun po ay mga nag-i-invest sa stock market natin. Nagpapasok, bumibili ng Philippine stocks. Pero karamihan ng mga ganon ay nagsispekulate. So yung mga hot money lang, pasok, labas. Ibig sabihin, bibili ng shares of stock. Pag tumaas, benta, unload ka agad. Those are still considered foreign direct investments.
Sabi ni Ma'am Zia, minsan nakakainis ulit-ulit tanong, patuloy kami nanonood, naiinis na. Okay po. Halimbawa mag-walkout ang defense panel ni VP, anong mangyayari? E di magdidesisyon ang Committee on Justice base dun sa mga naisumite na. So, maghahanda na lang siguro ang defense team na humarap sa Senado because that's what it means. Aakyat yan sa Senado. Sabi ni Dandan, uutang uli ang gobyerno ng tumataginting na 800 million US dollars. Aray. Grabe daw, tirada ni Ridon sa SALN ni VP. Doon pa lang kasi sa sinasabi niyo 1,000% increase over a period of 18 years. Hindi pa ba nagsalubong ang kilay natin at saka yung ceiling? Masyado namang kumbaga, ang lapad ng period. Grabe abogado yung asawa ni VP, hindi lang naman siya ang gumagawa ng pera sa pamilya, ang kumikita ng pera. In fact, si VP bilang nagsiservisyo publiko, swelduhan siya. So, madali i-compute yung magiging increase in assets niya. May asawa siya, private practitioner, na maaaring, in fact, from one year to the next, kung meron silang naipanalo na malaking kaso, na malaki yung success fee or may porsyento sila dun sa success ng kanilang kliyente, pwedeng tumaas talaga ng biglaan ang kanilang net worth. Can Comelec Garcia disqualify Marcoleta as senator this late in order to alter the Senate vote on VP impeachment? You're asking can? Of course they can. Because they have the power to not disqualify, no? They have check natin yung penalty. Tatanggal ba siya sa pagkasenador? Alam po, oo, but let's see that. Penalties for not filing a SOSE. Hindi pa nakikita. Cannot assume office. So ang issue dito hindi late filing at hindi siya nag-file, pero may issue with the accuracy of his SOSE. Maghihearing yan. So he cannot just be disqualified. They'll have to conduct a hearing. Sa palagay niyo po ba ay maganda na sumagot si VP o hindi? What kind of question is that? Sumagot saan po? Sa media? Sa kanyang answer na final sa COJ kanina? Ano pong answer? At anong katanungan? Kasi ever since naman, very interesting sumagot si VP Inday. Merong iba na hindi sila palo doon sa ginagawa, sa mga sinasabi niya because they can be very controversial. Para sa akin, ang basehan kung whether or not she's a good she's good at answering questions will really depend on the context of those questions. Hi, Tatay Ami. Hi, Sir Jem. Sabi niya, the best spokesperson ng mga president in the Philippines ever. Thanks. Ako ba yun? Hindi ako naging spokes. Press secretary po kasi yung ko. But I did conduct the press briefings, yes. Dadaan pa rin po ba ang Supreme Court? Hindi po. Hindi po dumadaan. Hindi normal na umaakyat sa Korte Suprema
ang impeachment. Hindi sila appellate court, meaning pagka ayaw nyo yung decision, a-appeal kayo sa Supreme Court, hindi po pwede yun. Aakyat lang ang kaso or any matters during the course of the impeachment or immediately after kung may grave abuse of discretion. Ibig sabihin, may exercise ng decision-making power na baseless, wala sa batas, o that's why they call it a grave. Inabuso mo yung power mo na gumawa ng desisyon kasi yung decision mo ay hindi base sa batas o hindi base sa logic o hindi base dun sa facts. Basta walang basihan o maling-mali talaga. Kaano-ano ba ni Conchita si Mans? Si Conchita Carpio Morales is the tita of Attorney Mans. She's the older sister of his father. So magkapatid si Justice Conchita at saka yung father ni Attorney Mans. Sabi ni Charo Santos 3793, impeachment based on allegations and political interest while the country faces bigger issues, it's clear they will do anything just to stop VP Sara from running for president. Yes, well, not stop her but eliminate her candidacy, di ba? Sabi ni Felix, tungkol sa Confi, gusto lang malaman ng mga NPA na congressman kung sino ang ahas sa hanay nila na ginagamitan ng confidential funds ni VP, itong yung Mary Grace Fiatos. That certainly is one of the strongest theories so far. One of. Sabi ni Kambal TV, I really pray that this impeachment for VP will not prosper. Philippines needs VP Sara. Well, ito na rin yata ang huli nilang baraha kasi mahihirapan sila pagdating doon sa mga kaso na final doon sa ombudsman eh. Sabi ni ARC, one shot na lang sila, malagpasan lang ni VP 2026, tapos na sila. Danilo says, yan, tama ang mga NPA ang pakana sa lahat. Sabi ni anti-bullying, hindi na nahihiya ang gobyerno ng Pilipinas. Ang priority nila ay matanggal ang katunggali nila sa politika while ang buong mundo busy kung paano haharapin ang epekto ng giyera. Isa pa pala yan, ano? Tila wala tayong naririnig ng mga announcements tungkol sa mga plano ng ng administrasyon para sa mga darating na krisis o sa krisis na actually nandito na. Kasi kailan ba nag-umpisa ang giyera sa Middle East? May 15 days na, 'di ba? More pa. Ang sabi mayroon daw tayo o patapos na ang kumbaga paubos na yung buffer stock natin. So buffer stock. ang ang lumang stocks natin sa petrolyo, sa gasolina, and so kung akala natin tumaas na ang presyo, mas lalo pang magtataas ngayon. Parang hindi ko po nakikita yung sa DWIZ na sagot. Sandali titignan natin. Saan po pinost yung answer? May nagsabi kasi na pinost daw ng DWIZ yung answer ni VP Inday. Ang response ni VP. Sandali. Ito. Consolidated verified answer. Okay, so yung defenses, antecedents, kulang. 1, 2, 3, 4, 5 pages pa lang ang ina-upload ng DWIZ. So as expected, same. Cycle the same accusations. So 5 pages lang in-upload ng DWIZ. Special and affirmative defenses, dito tayo mag-concentrate. The first is the impeachment proceedings violate the right to due process. Ito yung sinasabi natin na fishing expedition. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure, but with political characteristics. It may be sui generis, but it is not a purely political proceeding.
This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition, applies to the entire impeachment process. So kino-compare nila yung dismissal ng complaints filed against the President with the ongoing cases filed against the Vice President. So doon sa, in dismissing the complaints against the President, this committee went beyond the four corners of the complaints and relied on extraneous considerations that are irrelevant. Walang statement of ultimate facts in the impeachment complaints dito sa kaso sa mga final against the VP, and therefore this should not have been taken cognizance of. That's number one. Within the subsisting bar. So yun pa lang ang nakikita nating special defenses. Committee deliberated. Committee din. Ayun, tama. So, ang primary na sinasabi niya dito at the start, mahaba pa to pero 5 pages pa lang. So, ang sinasabi is hindi fair yung yung standards na ini-impose ng Committee on Justice. In the case of the Vice President, wala ngang statement of ultimate facts, ngunit nag-decide sila na sufficient in form and substance yung complaint sa kanya, whereas the same problem dinismiss naman yung kay Presidente Marcos. So yun pa lang so far nakikita natin kasi 5 pages pa lang po ang ina-upload ng DWIZ. Let's keep checking over the next hour. Kung hindi po natin makita ng buo right away, then 1, 2, 3, ganun pa rin, 5 pa rin, hindi po nagbabago. Then magla-live pa po tayo later on kung mai-publish yung answer within that time period. Before the end of the day, bali before midnight. So, answer. Check natin dito sa 1PH. Wala, isa lang ang inano Ayan. So, ang sinagot lang nila is sufficiency in form and substance doon sa, ayan, nakuha ko na lahat. So, basically, ang defense na sineset up dito ng mga lawyers ni VP Inday is yung decision of the Committee on Justice on the sufficiency in form and substance. So, ang sinasabi nila is, pag kinumpara ninyo yung decision ng Committee on Justice pagdating dun sa impeachment complaints against the President, nag-dismiss sila ng sufficiency in substance. And therefore, hindi tumuloy yung kasong impeachment kay Presidente Marcos. Applying the same standards dito, wala pong yung facts, wala po yung recitation of facts. That is required by the rules of the 19th Congress. So, hindi nila in-apply the same standards to the complaints against VP Inday.
Unequal standards were applied in evaluating the allegations against the parties similarly situated. Ayun. So nilimit lang po ng liga. So ito na nga yung sinasabi natin. Nilimit ng legal team ni VP Inday yung kasagutan doon sa mga alegasyon ng reklamo simply to the decisions made by the Committee on Justice on the sufficiency in form and substance primarily. Ultimate facts, wala yung statement of ultimate facts. Doon sa case nung kay Presidente Marcos, yung walang statement of ultimate facts, dismissed. Sa case ni VP Inday, walang statement of ultimate facts, tumuloy pa rin. Okay, mayroon pang mga discussions on the evidence and so on na hindi dapat dinidiscuss na at the level of the Committee on Justice because that is for the Senate Impeachment Court to decide. So ayan, alam nyo na, kumpleto na ang ating live ngayong araw na ito. Tama po ba ang ginagawa ni Kong Ridon na ipakita ang salin ni VP sa hearing dati? Okay lang po ba yun na siyang magpakita nun gayong siya ay isa sa mga judges or prosecutors doon? General rule, kailangan maipakita niya na he was able to obtain a copy legally. So kung sakasakaling tama o mali yan, si VP Inday ang may cause of action laban sa kanya. Kung ako yan, mali yan. Mali talaga yung ginagawa niya. So may lag yung yung questions na lumilitaw. Nasagot ko na pero ngayon lang po lumalabas yung mga sinasabi ninyo na nakapost na po. Nahanap ko na nga po eh. Bakit po hindi sa Supreme Court na lang nag-file ng case ang 18th? Hindi po pwede. The Supreme Court is not a court of first instance. Hindi po sila trial court. At saka anong ifa-file ng mga Marines? Kasi they are providing testimony for one aspect of what will appear to be a case for plunder. So, isa sila sa pwedeng magpatunay ng ilang mga elemento ng plunder na yon. Pero hindi nila maipipresenta ang ebidensya sa buong kaso. So, dun sa delivery, sila po ang magpapatunay nun. Pero dun sa pagkukuha, dun sa paraan kung paano ninakaw, kung ano yung ibang mga paraan, yung ibang mga elemento, hindi po sila ang makakapagpatunay noon. Kailangan mo pa ng ibang ebidensya at ibang mga testigo. So naintindihan nyo? They don't have the full case. They are witnesses to one aspect of a case. Raiki says, nananawagan na ang Japanese human rights. Opo, diniscuss po namin kahapon. Ano kayang gagawin ng Marcos admin dito? Wala. They will ignore it. If questioning a SALN becomes malicious or defamatory, can VP Sara file a case against Ridon? No. Ridon made those malicious and defamatory remarks in Congress, in the House of Representatives. He is immune from suit for whatever he says or during the course of his work as a congressman within the premises of the House of Representatives. Garantisado po ng saligang batas yan. So may immunity siya dyan. Hindi pa po natin alam, bakit daw nakabarikada ang Malacanang? Ano meron? Praning na siguro si B. Hindi tayo sure kung ano ang dahilan. Wala rin po silang sinasabi. So, right now, anything goes. It's your guess is as good as mine. Hi kay Jerpy, sabi niya mabuti na lang may impeachment si BBM para may i-compare ang defense team ni VP Sara. Actually, kung babasahin mo, yung rules, simple lang naman eh. May statement dapat, may statement of ultimate facts or naka-indicate doon yung recitation of facts, kumbaga. Kung wala naman yun, bakit naging sufficient in form and, substance? Hindi siya dapat nakapasa ng sufficiency in substance.
O meron pa. The complainants claim that the Vice President committed culpable violation of the Constitution and betrayed public trust in amassing purported unexplained wealth as a public official when she allegedly failed to disclose all her property in the SALN. However, these allegations are premised on supposed disclosures made in her SALN prior to her assumption to an impeachable office. Ito yung bilang mayor. Consistent with the letter. So yun. Tapos after that, sufficiency in substance. Yung ito, diniscuss din yung iba. The allegations of corrupt failed to present competence. Aside from dun sa allegations on corruption, ang sagot ni VP, wala naman kayong ebidensya for that. Baseless. Next, aside from self-serving accusations, assertions and sweeping legal conclusions, the impeachment complaints contain nothing anchored in concrete established facts or supported by law. They're plainly insufficient to sustain the accusations to purport to advance against the Vice President. A careful reading. Okay, there's nothing in the complaints that allege that the Vice President persuaded, induced, or influenced another public officer to perform any act. Neither is there any ultimate facts showing that the Vice President allowed herself to be persuaded in exchange for money, which are the charges on corruption. Yung contract to kill, walang proof, walang evidence. Further unsupported assertions that the Vice President allegedly violated the Constitution, So, yung next, all right, we can reduce this. Number 1, lack of due process. Walang equal protection under the law. Hindi nila sinusunod yung rules pagdating kay VP. So doon pa lang sa statement, narration of facts na nire-require for a finding of sufficiency in substance, number 1, wala daw po yun. Pero doon sa kaso ni Presidente, dinismiss. Sa kaso ni Vice President, kahit wala ay kinonsider nilang kasama. And sufficient in form and substance. Ayun, sa Madriaga affidavit naman, insofar as it claims that the Vice President conspired with individuals to distribute money. While Madriaga makes sweeping allegations in his purported affidavit, he failed to support his claims with a shred of evidence. Totoo to. So, dun sa Madriaga claims, not a single bit of evidence. Ang pinapakita lang kasi ni Madriaga ay yung pictures niya with VP Sara na during her inauguration. Nonetheless, the falsity of the statements in Madriaga's affidavit is exhaustively discussed in the Vice President's complaint affidavit filed before the Office of the Prosecutor. So, they made it off record also that the Vice President filed perjury case against Madriaga. Corruption, misuse, and corruption of billions of public funds. Walang due process because the hearings and deliberations, wala. So yun na yun, sinasabi nila in most of the allegations there is no evidence. Tapos wala ngang statement of ultimate facts. And that's it. Malversation. Complainants contend that the president should be held liable under the doctrine of command responsibility. Wala pong doctrine of command responsibility pagdating po sa civil service.
The allegations cannot withstand serious scrutiny since these imputations do not rest on established facts. Okay. Ulit, the person in authority, kunwari, boss ka, may mga tao under you. Gumawa ng kalokohan yung mga tao under you. Kung wala naman ebidensya na kasangkot ka, that you knew about it, or that you actually participated in it, wala pong liability on the boss. Kumbaga, you still have to prove na kasama sila. Balita ko magkakarali ang INC, nakapost po kay Maximo Asuncion. Maximo Asuncion was the hanging judge, right? Bakit okay. Next. Could you please not flood? Okay. These things, Number 1, wag mag-flood. Number 2, when I started reading, alam ko na kung saan makukuha yung sagot. So no need to tell me that anymore. I'm ready for your questions. Magtanong na lang po kayo. Sabi ni Dong, question po, tama po ba ang ginawa ni Kong Ridon? Sagot ko na yan. Pwede ba mag-file ng case for disbarment kahit po wala kang attorney? Yes. May gusto po kasi ako mag-file kay Luis to, kaso walang pera pang hire ng attorney. No need. You don't have to. You can, basta magagawa ka ng affidavit mo. Obvious naman yung kay Marcos na hindi tutuloy yung impeachment hearing, nang bola pa sila kunwari nag-file ng impeachment. Yung pag-interview po sa ex-marine sa Shawnee na Banat Bay, hindi po ba pwedeng magamit yun later against them if iba ang nasa affidavit nila sa nasabi sa interview? Yes. It can be used to impeach him. The term is impeach. Ibig sabihin, madidiscredit ka as a witness. Pero hindi yan, the judge can still decide. But it is, yes, a way of, by way of defense, pwedeng i-impeach ang witness using other statements na kasalungat yan. Sabi ni Mateo, huwag tayo bibitaw, Duterte pa rin. Sabi ni Tom Hack, sinearch ko sa Google, pwede daw magsampa direct Supreme Court kung may kinalaman sa bayan. Yes, but that's not, okay. Ang ina-allege na mga, sige, kung yan sa tingin ninyo, ganun na lang po. Kasi the Supreme Court has original jurisdiction when you're questioning the validity of a law, of treaties. Ganyan. Meron yung mga grave abuse of discretion. Pero wala po yan dun sa reklamo ng mga Marines, sir. Pero okay lang kung gusto ninyong wag maniwala sa sinasabi ko, okay rin lang naman, sir. Hindi ako makikipag-argue sa inyo. Pero by the way may abogado yung mga Marines. Tanong nyo na lang kay Attorney Baligod kung bakit hindi siya dumidiretso sa Supreme Court. Sabi ni Mel June, sino po ang last magdesisyon ng impeachment? Ang Supreme Court po ba? Kasi if sila
Hindi po appellate court ang Supreme Court. Kung wala pong grave abuse of discretion, titigil yan doon sa Senado. Sabi ni Miss Ana Imperial, bakit takot magpaimbestiga ng individual sa mga Marines? Dahil po ba baka magkaiba ang statement nila? Actually, hindi. Kasi this is called custodial investigation. Kapag mag-isa na sila, kailangan accompanied by counsel sila. At the time na tinawag sila, ang abogado lang nilang kasama was Attorney Baligod. Dumating si Attorney Topacio pero counsel siya ni Mike Defensor. So hindi po pwede silang i-interrogate without the presence of counsel. Yung interrogation po ang ginamit na term ni Attorney Topacio. Sabi ni Senior, ang argument ng mga DDH is impeachment is a numbers game na hindi kailangan ng ebidensya dahil kung ano ang desisyon ng kongresista, yun na yun. Yun yung sinabi nila last year. Pero sabi ng Korte Suprema, kapag lumabag kayo sa saligang batas o violate ninyo yung karapatan ng isang tao, then hindi po yan numbers game lang. Pwedeng ipawalang bisa ng hukuman yung proceedings. Sabi ni Mr. Natural, di po diretso sa Supreme Court kasi mga government officials ang sangkot. No, because it is going to be tried. Ganito yan. Ang Supreme Court, hindi po siya trial court. Ibig sabihin, yung pag-establish ng facts, doon yun sa trial court. Pag umakyat kayo sa Korte Suprema, dapat established ang facts na and questions of law na lang. Ibig sabihin, yung interpretation ng batas, yung validity ng batas, yan. O kaya grave abuse of discretion ng yung paggawa ng desisyon ng isang opisyal or anybody else, pwedeng iangat sa Korte Suprema. Pero hindi po pwedeng mag-trial sa Supreme Court. Ang trial po sa lower courts talaga or in the case of government officials sa Sandigan Bayan. Sorry for if maging president si VP Sara, who will be her vice? Okay. Sabi ng saligang batas, in case of a vacancy in the office of the vice president, the president will choose from the House or the Senate and then for the person to be her vice president upon the affirmation, jointly voting of the Senate and the House. So, ia-affirm. So, ganito. Bakante yung office of the vice president, mag-choose. So, kung si President Sara na, sasabihin niya, for example lang, choose ko si Senator Robin. Boboto ngayon yung House, and example lang yun ha, at saka yung Senate together for majority to affirm na pwede si Senator Robin siya yung magiging vice. Yan. Oh, and by the way, kasi yung tanong was, bakit takot? Hindi po takot yung mga Marines. Hindi naman sila yung sumasagot doon. Ang sumasagot was si Attorney Topacio at saka si Attorney Baligod. So kung mayroong kayong sinasabing takot yung mga Marines, wala pong ebidensya yan. But the lawyers are there to protect their rights, and their right to counsel in a custodial investigation is paramount. Sabi ni Ma'am Marie, kapag mag-isa lang yung mga sundalo sa interrogation, prone sila sa pananalot kapag wala silang kasamang lawyer nila.
May grave abuse ba of discretion o wala? Sino po, ma'am, sino po ang may grave abuse of discretion? Kumpletuhin niyo po yung tanong. Sabi ni Michael, pwede po bang baguhin yung batas sa Congress katulad nung ginawa ni Ridon? Kasi alam niyang di siya pwedeng kasuhan kaya siya namumulitik at nilalabag ang batas. Nasa saligang batas po kasi, so ang babaguhin ninyo yung saligang batas. I think kaya gusto nila isa-isahin yung mga Marines para takutin kagaya nung unang nagsalita. Posible. Sabi ni Ashley, hindi takot magpa-interview isa-isa ang mga Marines kundi iniiwasan lang nila yung tatakutin sila o babayaran sila kapalit ng pananahimik. Pumayag naman silang pa-interview one by one pero may kasamang attorney. Bakit issue pa rin yung sagot? Nag-discuss na po ako ng sagot. Na-discuss na po lahat ng sagot. Sabi ni Jennifer, di ba yung na-impeach si Erap, naging president si Gloria? Si President Gloria din, pinili niya si Ginggona. Kaya nga, Ginggona was a congressman at the time. So, siya yung pinili. Pwede bang maghanap ng ebidensya ang mga Congress kahit ongoing na ang impeachment? Yes, pero hindi pa nila pwedeng isumiti yan sa Committee on Justice kasi ang dinidetermine lang ng Committee on Justice, sufficiency in form and substance, tsaka yung sufficiency of evidence that is contained in the complaint. Kapag nandun na sila sa Senado, pwede pa silang magpresenta ng ebidensya. Okay, he was a senator daw. Sana pag si VP na president i-abolish niya ang House of Representatives. Alam ko na powerful ang Pangulo pero the President cannot abolish the Constitution. May group daw po nagsusulong na pahabain ng term ni Addictus. The Constitution is still in place, di po nila magagawa yon without violating the Constitution. Sabi ni Meljen, pero kaalyado kasi nila lahat sa Congress tsaka Senado. That still does not give the President the power to abolish the Constitution. So, magre-revolution kayo kung ganun. Tanggalin natin sa ligang batas. That's the way that you will have to do it. Pero, hindi ko hinihikayat yan kasi illegal yon.